38 million property investment ngayon. Nag-start tayo as 1, then dumami, naging 11 properties. So 8 doon are all fully paid. Idea of owning more condominiums. Ginamit lang din natin yung mga pumapasok na profit from the rentals. I was able to save mga 2 million per year through short term and long term. Hindi lang siya boss nag-double. So, nag-triple siya for a span of 10 years to 15 years. So isa sa mga pinaka-safest investment yung real estate. Correct. Kumita pa rin ako ng 1 million. Aside from kumita ako from the rentals ng 20 years, 30 years. Start small lang. So, stick to your budget. For them to be able magkaroon ng property, they need to start now. Exactly. So, isa sa mga naging struggle ko, nagkasakit ako. So, masyado akong nagkampande. Pambili ko yung full trust ko dun sa isang leasing agent. Yung rentals ng property ko, hindi inire-remit sa akin. And welcome to the session with Aja here at HQ. Well, thank you. Thanks for having me dito sa show nyo, or sa session with Team Aja. We are so happy for having you as our first guest. Siyempre, sino pa nga ba kundi ikaw lang, boss? Si Sir Will, I know him way back 2012 pa yun, boss, when we are in local sales. Local sales, 2012. And isa si boss sa nilook up namin, not only me, but all the seller because syempre siya yung top seller. Ang focus nyo nun, boss, is Jazz, right? Yes, I started selling yung mga condominium, especially yung Jazz Residences sa Makati. So, bagong pasok ako nun sa SMDC. So, sakong-sakto, si Jazz Residences sa Makati yung naka-launching at the time. And you have a unit there? Yes, yun, luckily nakakuha na rin tayo, nakapag-invest tayo sa Jazz while selling the property. So imagine guys, si Sir Will, yun yung unang finocus niya and he also a unit owner there. So everybody knows about Sir Will kasi syempre siya yung face of SMDC, siya yung mga nauna sa YouTube, yung mga vlogging before for helping the buyers, not only the buyers but also the co-seller. So actually, ginagamit namin and all other teams yung content ni Sir Will to help selling the property. Kasi boss, yung mga content nyo is not just selling, talagang yung mga content is giving value to the community and for the buyers. Yes, aside from buying condominium, so meron tayong mga tips doon, advices sa mga anyone na gustong mag-start investing into real estate. Yes. Boss, ilan na yung subscriber mo sa Will Vlogs at Real TV? So ngayon, nasa 48,000. So hopefully by end of this year, mag-50,000. Correct. So lahat namang hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe. Boss, matanong ko din, ano yung pinakamaraming views nyo na content dun sa YouTube channel nyo? So ito yung isa sa mga unang videos ko na ginawa ko during pandemic. So walang magawa yung mga tao noon, including me. So naisip ko, why not gumawa ng content about real estate. So ngayon nasa mga 300,000 views na siya. Wow. So yeah. Okay, so now let's dive into our topic, the future homeowners, real estate advice for young adult. Boss, can you share your successful story in real estate? Yes, so naman. Actually, late bloomer na ako Nag-start ako sa real estate way back 2010. It's a studio unit, 20 square meters sa Makati. Ang purchase price ko is 2 million. And ang monthly payment niya, it's only parang nasa mga 9 to 10,000 monthly. Wow! So yun ang unang Makati siya. For 9,000 a month. That was 2010. And nung una hesitant pa ako kasi syempre although binibenta ko yung condominium, so parang for me gusto ko muna maging stable ako. I have enough savings to be able to pay the monthly payment. And nung time na yon, siguro may mga commissions na rin ako na nag-range na mga 50 to 60,000. And in-identify ko lang din yung mga expenses. So
I was able to save, siguro meron akong mga nasisave na mga 40,000 pesos noong mga time na yun. Siyempre, because you're renting an apartment. But at that time, tapos meron kang kotse na ginagas, no, that you use every day to meet your clients. So meron akong mga net income na 40,000. So, ayun, naisipan ko, why not to put, kasi the time, nasa bangko lang din yung pera ko. Nasa Correct. bangko. Napapansin ko, parang nauubos ko siya. No, kunwari, mag-iipon ka, Ang bilis kasi ng 200,000. money boss ay pagdadala sa Yes, oo. after that. Yeah, kasi parang nasa ATM mo lang, anytime pwede mong gastusin. So yun, sabi ko parang yung naiipon ko, nauubos ko din. No? So why not buy your own product? Diba? Kasi I'm selling also condominium. Kaya yun, I decided to purchase a studio unit. Ang monthly that time is again 9,000 lang. So nahulugan ko siya for 3 to 4 years, zero interest. Kasi ginagawa pa lang yung condominium na yun. Recently. Yeah, sa Makati. No? Late na rin ako nakabili kasi yung launching price niya is only 1.6 to 1.7 Grabe, sa Makati. sa Makati. So, dahil sabi ko, hindi pa ako bibili nito, baka mamaya hindi ko na mahabol yung price ng condominium. Kaya kahit medyo siya, price increase. So, pinilit ko pa rin. Kasi naman, ang initial cash out ko lang that times the reservation fee, the 25,000. And ang monthly payment ko is only 10,000 pesos. So, I think, and feeling ko naman stable na yung trabaho ko nung mga time na yon. So, parang for me, naging forced saving siya. Yeah. So, lalo akong ginanahan mag-ipon kasi Correct. alam ko meron akong hinuhulugan. Parang sa pilitang ipon mo siya, boss eh. Yes, parang gano'n. Kung dati, nagbebenta ako ng mga isang condo o 2 condo units a month, so mas sinipagan ko pa. Correct. Dahil alam ko meron akong obligation. May monthly ka na eh. Yes, You may- need to may push monthly. yourself, no? Oo. And syempre, aside from pay the monthly, meron pa ring balance eh. Kasi ang hinuhulugan ko lang is only the down payment. So, maganda yung deal na nakuha ko Yeah. kasi you're able to pay at the installment basis, no? Parang you bought an apartment compare sa condominium. So parang sa apartment, kung gusto mong patayo ng apartment, kailangan available na agad yung mga funds mo and resources. Correct. So dapat bibili ka ng land, Yeah. papatayo ka, usap ka sa contractor. So medyo malaki yung Ilalabas. lalabas ng capital. Siguro mga 1 million Or more. 2 million. Diba? Pero itong condominium, kaya napili ko siya dahil konti lang yung risk. Kasi ang ipuput up mo lang is only 10,000 per month and the 25,000. At the same time, wala kang kausap ng mga contractor, wala kang kausap ng mga, hindi mo kailangan pumunta every time sa mga construction site to buy the construction materials. So ito, ang gagawa, yung developer. Yeah. And siyempre, at the same time, kasi I'm working din. Kaya parang for me, ito yung pinaka-best na investment on the time, no, at my age. So ngayon, boss, mga kailang property na kayo na invest? So ngayon, I have, meron pa akong 9 na condominium. Wow. Before kasi, 3 months ago, I have 11 condos, pero binenta ko kasi yung dalawa. Ah, okay. So, now yeah, actually, I have- napanood ko nga po sa vlog mo na you have 11 condos before. So right now, you have 9 na lang. 9 na lang kasi binenta ko yung dalawang condominium. I was able to pay off na yung iba. So parang ngayon, niliquidate ko yung dalawa. Kasi I'm planning to put up or buy a farmhouse somewhere in Tagaytay. So, paano ganun dumami yun, boss? From 1 studio unit from Makati, then eventually naging 11 units for how the span of that property really goes bigger? Well, again, nung nag-start ako, yun nga, I started small lang. So parang business, studio. So parang kung ano lang yung kaya ko at What's that your time. able, no? Yeah, yun lang yung in-invest ko. Correct. Kaya, parang business nga, ang hirap din syempre kung agad you put a bigger capital. Correct. So yung studio na yan, after the turnover, nung na-turnover na siya, agad siya pinarent ko. Pinarent ko agad yung property para mag-generate agad ng income. So naalala ko pa nga nun,
if gagamitin ko na pag si condo kasi excited ako eh. It's yun yung first na time na mag-accept ako ng condominium. Pero inisip ko, mas maganda iparent ko muna siya. No? So, hindi mo siya boss talaga actually ginamit. Talagang more on business purposes only. Yes, hindi ko muna siya agad ginamit. So parang nag-test muna ako renting an apartment. Yeah. Parang delayed gratification yung ginawa ko. Even you own that property, mas minabuti mo muna na iparent for you to have a passive income. To have a passive income. And that time, ginamit ko rin yung leverage of loaning sa bangko. Kasi at the time, mababa lang yung interest. Parang 5.6 to 6% per annum. Exactly. So yung loanable amount ko siguro roughly 1.6 million. And kinuha ko siya for 15 years to pay. Ang monthly payment ko, if I remember correctly, nasa mga 13,000 to 13,500 pesos per month. Grabe ang baba, boss. 9,000 monthly ka lang sa developer, then naging 13 sa bank loan. Kasama na interest doon. Yes. So hindi masyadong malaki yung adjustment. Kasi 20% yung down payment ko. Naparent ko yung property at 20,000 pesos. And syempre, ang monthly amortization sa bangko is nasa 13.5. Then meron tayong binabayaran na condo dues na mga 20,000 per month. So para ang net profit ko on a per monthly basis, siguro nasa mga less than 3,000 to 4,000 pesos per month. No? Kaya naisip ko noon, sabi ko, what if I have 2 condos or 3 condos? So doon na pumasok yung idea of owning more condominiums. Yeah, so ibig sabihin, boss, from that income na nakukuha mo sa rental, yun na rin yung pinambabayad mo doon sa monthly amortization mo sa bank. Exactly. Plus, you also have a bonus of 3,000 to 4,000. Even meron pang association dues and also the taxes payable doon. So, yes, imagine guys, no, parang nag-self-liquidate yung property ni Sir Will na hindi na siya namumblema sa bank loan niya because yung mismong rental na 20,000 can really cover yung 13,000 a month niya sa bank. Ayun. So, babalik tayo sa question kung paano dumami. Yes, correct. Doon na nga ay pumasok ang idea, why not if I own 2 more condos or 3 more condos? Pero syempre, yung idea na yun is parang hindi ko muna agad in-execute. Kasi syempre, may hinuhulugan pa ako sa bangko. Diba? So, I waited 3 years pa. After mo dagdagan boss yung property mo? No, not exactly. I waited 3 years to pay off yung balance ko sa bangko. Okay. Kasi at the time, I have 1.6 million na loan. Although meron na akong ipon, may cash na ako, ayaw ko namang bayaran. Pero syempre, ginamit ko yung pera ko as emergency. What if syempre, magkaroon ka ng emergency, so you don't have a cash, diba? So kaya, nag-loan muna ako sa bangko for 3 years. Wala akong iniintinding mga bayarin sa bangko. No? Ang pay off, nag-apply sa monthly ko is the tenant. Property, correct. Swerte naman ako with my tenant. Kasi tuloy-tuloy siya, narent niya yung property ko for straight 3 years. And nung time na I have enough savings, feeling ko, kaya ko pang mag-purchase isang condominium. Ang ginawa ko muna, pinay off ko yung unang property, yung studio. So ngayon, yung 20,000 is full na sa'yo. Full na sa akin. So dun ako nagkaroon ng chance na mag-invest ulit ng property. Ang pinag-invest ko is yung 20,000 monthly. So parang ni-roll mo boss yung parang property. yung puhunan ko nandun lang, dun ang galing sa unang condominium. Galing, correct. So ano yung magiging tip mo boss sa mga future homeowners natin and also yung mga gustong maging real estate successful din na katulad mo boss? Okay, for the tips, so number 1, advice ko, syempre alamin mo yung finances mo. Correct. Diba? Kasi that's number 1 kung may pambili ka ba ng property. If you are talagang able. Yes, if you're able to buy na ba, o baka mamaya medyo nagaya ka lang sa mga sa friend mo o may na-influensyahan ka lang. So I advise ko, dapat you're earning na at least mga 60,000 to 80,000 pesos per month. Kung mag-asawa kayo or partner, so at least combined income
income na sabihin mo, meron kayong tig for 40,000 pesos, so Safe na yun, that would be 80,000. Safe na yun. And Startup. to start as a startup. So yun. And syempre, may mga priorities ka rin. If you're renting a house, if may kids ka na pinag-aaral, so at least meron kang mga net disposable income siguro mga 40 to 50,000. Tapos yung mga 30% of that, pwede mo nang i-invest into property. So 30% of that, baka mga 12 to 15,000 pesos. So pwede ka na mag-start ng mga pre-sale property na that's mga 15,000 monthly, mga ganyan, 16,000 Boss, monthly. isa pa, syempre, you have that disposal income na like 30K to 40K. Pero ano yung ma-advise mo? Ano mas magandang investment? Business or real estate? For me, based on my personal experience, sa akin is real estate. No? Kasi sa real estate, para ka rin namang merong business. Correct. Pero hindi ganun kalaki yung risk. No? Wala kang pinapasahod ng mga empleyado. Then wala kang inuupahan din na isang location na where to run your business. Dito sa real estate, you can start up again for a 15,000 monthly reservation fee, 25,000. So yung risk of starting a business dito sa real estate, medyo malilesen mo yun. Yeah, so hindi ka magbibigay agad ng malaking biglaang capital. Hindi. No, So parang gradually na lang talagang for saving. gradually, para lang siyang savings na kinukuha mo on your bank account, no, rather than syempre to stay yung lahat ng money mo on that bank account. Alam naman natin ngayon, 'di ba, tumataas in value ng almost everything, inflation. Yeah, inflation rate. So, in real estate, medyo sa mga mga investment to beat inflation. Correct, boss. So for the tip number 2, so if na ano mo na yung finances mo, if kaya mo nang bumili. So syempre number 1, kailangan mong aralin yung property na gusto mong bilhin, 'di ba? So kailangan mo ding alamin if gusto mo bang purely for investment lang yung property or gusto mo yung gamitin soon once siyang ma-turnover. No, so pag na-identify mo naman yon, like for example, gusto mo siyang iparent lang and to have a rental passive income. So next is yung location ng property. Correct. So dapat mo siyang puntahan. Yeah, so purpose muna, no? Purpose and then the location. Very important. Yeah, so yun, kailangan mong puntahan yung property. Kailangan malaman if yung area ba bumabaha, binabaha siya, tapos may traffic ba doon, may mga nearby establishment na pag na-turn over na yung property mo, may mga ready renters ka na, no? If it's near the schools, If no? may demand, boss. If may talaga. demand, no? Correct. So that's number 3, no? Mapag-aralan mo yung property na bibilin mo. So number 4 naman is actually if I may add pa, no? Ako kasi personally pag bumibili ko ng property, normally 3 to 4 times ko pinupuntahan yung isang location. So nagpupunta ako ng weekdays and weekend. Check ko yung traffic situation. Tapos nagpupunta rin ako ng morning, afternoon, evening Talaga to check po? everything. Grabe no? talagang sobrang ano rin, boss. Pag nabili ka ng property talagang you see to it na magandang investment. Yeah, medyo meticuloso ako in buying a property. Siyempre kasi lifetime investment mo yan. Correct, long term. So, if medyo mas ka para sa akin, ako may kakilala, ang ginagawa pa niya before buying a property, nagre-rent muna siya dun sa place. No? Sometimes, nag-Airbnb. So, tinutulugan niya yung location na yun. So, inaalam niya kung Pinifeel niya. yeah, pinipil niya. If maingay ba during rush hour, saan yung morning sun, saan yung ano. So, ganun, to be able to, alam mo yun, syempre, again, long term yan eh. Correct. No? Hindi siya yung parang nabili mo siya. So, syempre, it's a long term eh. Parang business. So, dapat talaga you do the due diligence. Yeah. No? And lastly, number 5, so, syempre, na-meet mo na lahat. You find, you have the money, meron kang purpose, you have to find the right company, ano? If may add, yung track record ng company, so alamin mo rin, dapat you're buying in a good company. And syempre, lastly, dapat kailangan mo rin yung makahanap ng trusted real estate agent. Yeah. No, that's, again, isa sa mga, para maging successful investor ka. Because sometimes, lahat nakuha mo na yan, no? Location, you have the money,
pero yung meron kang maayos na real estate agent na mag-a-assist sa'yo through and through hanggang matapos, tulungan ka sa financing, the whole journey. So that's for me, that's the number 5. Correct, boss. Kasi syempre that will be your partner din. Business partner mo din si real estate agent. Correct. So paano ka makakahanap ng maayos na real estate agent? So madami naman, pwede kang mag-research online, ang daming mga due diligence din. So boss, what's your consideration or yung mga takeaway mo in investing real estate? So, key takeaway is start small lang. So, stick to your budget. So, alam mo, again, as I mentioned kanina, yung how much yung kaya mo lang ihulog per month. Disposable. Yes. Para just in case mawalan ka ng trabaho, let's for example, meron tayong mga buyers na working abroad, OFW, ang contract lang nila abroad is 2 years, 2 years, 3 years, no? Then sometimes uwi sila sa Pilipinas, then look for another job. So para like buying safe ka lang, para hindi mawala yung property mo. So mawalan ka ng mga 6 months na trabaho, so you can still pay the monthly payment. No? So start small para if something happen, you can still continue the property. Kasi ang dami ring nawawalan ngayon na i-start sila investing to real estate, pero after mga 2 years, i-give up na nila yung property. It's either ibenta nila sa sa market, pero syempre hindi mo natapos yung investment So it's investment, it's a long term talaga. Correct. So walang investment na 1 year lang or 2 years. Yes, yun nga din ba yung next kong question actually is how do you believe na talagang yung real estate is long term investment? Well, 100% real estate talaga is a long term investment. Parang sa akin, for me, it's para siyang insurance policy So tulad ngayon, I have 9 condominiums, we have 9 condo. So parang for me, parang pension sa amin na pag medyo you're in a retiring stage na, you can sell kahit isa o dalawang property, you still have 7 condos left. Correct. So let's say meron kang emergency, emergency sa family, any kind of emergency. So parang rin naman si real estate, may pagkukunan ka, So it's very liquid asset din. Pwede mo siyang ibenta. Especially if you bought it ng medyo at a lower price. Yung pre-selling stage, correct. Correct. So kahit nagmamadali ka, pwede mo parang siyang ibenta and kikita ka. Exactly. Actually, was diba the time na nag-first investment ka, which is yung studio, na 1.6, pero ngayon, how much the property in Makati? Yeah. So nasa range siya, mga 4 million to 5 million. So hindi lang siya boss nag-double, no? Hindi siya nag-double. Parang nag-triple siya for a span of 10 years to 15 years. So isa sa mga pinaka-safest investment yung real estate. Correct. So like for example, nabili ko siya ng ganyan, 2 million. Ibenta ko siya mabilisan, benta ko ng 3 million yan, parang palugin na benta. May bibili pa rin Exactly. Pero kumita pa rin ako ng 1 million. Aside from kumita ko from the rentals ng 20 years, 30 years. So parang bawing-bawi ko na. Exactly. Sabi nga din boss ng iba na yung real estate talaga is ito yung hindi mananakaw na investment mo Diba? Syempre there's a lot of investment, mga materials, pero this is a investment na kahit na anong mangyari, hindi sa'yo mo kasi yung title na yun naka-minion sa pangalan mo. So isa mga investors, ang condominium, meron siyang title. Correct, boss. Title Na pwede property siya. Pamana sa mga next generation, sa mga anak nyo, and all sa next generation natin. Pwede mo siyang pamana, pwede mo siyang ibenta. As I said kanina, 2 weeks ago lang, nagbenta ako ng 2 property. So, kumita ako doon sa 2 condominium na yon. So, now, I'm planning to buy naman na land. Kasi, nung time din naman na yun, hindi ko naman kaya bumili pa ng land. I can't afford to bumili ng land kasi cash yun. Agad, pero, syempre, with the installment plan ng nakuha kong condominium, nakaipon, then na-pay off. So ngayon, yung mismong pambayad mo ng land na. Yes, if I want to put up a new business, may pagkukunan ako on the side. Kasi alam ko meron akong 9 condos pa na natitira. Of course, boss, hindi lang to puro like good side, I know there's a challenges and struggle din na naranasan nyo on that journey. So ano ba yun, boss, yung mga naranasan nyo na struggle in real estate? Okay, syempre, again, hindi talaga lahat maganda. Wala namang perfect situation sa any kind of investment or business. May mga struggles din, di ba? For me, isa sa mga naging struggle ko is yung
lahat naman tayo, yung pandemic, diba? Yung real estate is doing good. Yes. You're renting your condo, studio unit, umabot ng 28,000. A one bedroom sa Mall of Asia, nag-range ng 50,000. Exactly. A two bedroom, nag-rent ng 100,000. So lahat yun experience ko. No? Kaya dumami din yung property ko nung time na yun eh. Yeah. So the time before the pandemic, meron akong 5 properties. Pero nakita ko syempre kumikita ang ganda ng pasok ng pera renting out the property. So nag-invest pa ulit ako. Nag-invest ako ng property, nagdagdag ako. So isa sa mga naging challenges dyan is nung medyo humina na yung rental dahil nagkaroon due to pandemic. So isa sa mga bumaba, nag-alisan din yung mga renters natin, bumaba yung rent, no? And pero nag-adjust kami. So ano ba yung patok lang sa market that time, yung mga short-term rentals, Airbnb. So doon kami nagkaroon ng adjustment, no? And if I may add, aside sa mga konting struggle, hindi siya masyadong sa real estate, pero syempre, while doing your business, so dapat may mga kasama ka rin, hindi pwedeng palaging do it yourself lang. So isa sa mga naging struggle ko dahil sobrang parang aggressive na ako investing into real estate. So sometimes lahat ng trabaho involving real estate kinukuha ko. No, even the repairs, even the leasing out, no. So parang masyado akong naging hyper. No? So parang nung time na yon, so nagkasakit ako. Dahil syempre parang lahat na lang na pwedeng pagkakitaan pinasok mo. Sobrang naging workaholic. So yun lang yung mga ibang struggles. So parang ngayon, what I do is sineshare ko yung iba kong trabaho sa mga business partners, sa mga kilala ko, mga tao. Kasi yun naman para gumanda yung... you have your own furnishing company ba siya naka-partner dun sa... Well, hindi siya talaga company. Parang nag-refer lang ako. So parang I give advices to that particular team. So, yun. And kasi before, even yan, pinapasok ko, ako mismo gumagawa. So, yun, medyo napabayaan ng konti yung health. Yeah. But then, yun, nung bumalik na ako ulit into full-time real estate, some of the jobs, yun ako na, binigay ko na sa iba. Dinelate mo na, boss, sa mga ibang tao, correct. No? Yeah. So, tama nga, boss. Siyempre, health is wealth, of course. Of course, oo. And sobrang dami na nating property and real estate. Very important pa rin na hindi natin mapabayaan yung mga sarili natin. Sorry. How that challenges, no? Ano yung mga tips mo para hindi naman po yun maranasan ng mga future homeowners natin? Well, yun nga. Nagkaroon din ako ng dealings with this one leasing agent. So, isa malaking problema ko. So, dahil sa dami ng property, may mga leasing agent na rin ako na nagpaparent ng mga properties ko. So, masyado akong naging kampante. So, parang hindi ako naging hands-on sa isa mga property ko na medyo malayo kasi bikutan siya. Hindi ko napupuntahan. So, parang hindi ko yung full trust ko dun sa isang leasing agent. Then I found out na itong leasing agent pala is yung rentals ng property ko hindi inire-remit sa akin. Okay. So, masyado ako naging nag-trust sa kanya. So, parang ganun, para hindi na maulit yun, talaga naging hands-on ako dun sa property. And parang quarterly, binibisit ko talaga yung mga malalayong location ng property. Kasi parang nag-focus lang ako dun sa mga Makati properties ko. Meron ako napabayaan. So, ayun. So, one of the na mga advices ko sa inyo, dapat hands-on. Alam niyo rin, may mga damages ba yung property. Kasi bumaba rin ng value ng property mo kapag may mga damages yan. So, kailangan natin i-maintain. Correct. So, boss, ano yung pinaka-biggest success nyo in real estate? Well, for me, aside sa kumikita ako sa mga real estate, ang biggest success ko is I was able to pay off most of the property. So, yung nag-start tayo as one, then dumami, naging 11 properties. And as mentioned kanina, na benta ko na yung 2 condominium and kumita tayo doon through the property appreciation and the rentals. So, ngayon, yung natira sa akin na 9 condominiums, yung 8 property doon, yung 8 condo, it consists of 2 bedrooms. Siguro I have 3 bedrooms, tatlo na 2-bedroom unit, and the rest are mga 1 bedroom. So 8 doon are all fully paid. Na fully paid na natin. So ang ginawa lang natin para na fully paid ko siya,
ginamit lang din natin yung mga pumapasok na profit from the rentals. I was able to save mga 2 million per year through short term and long term. So talagang very lang tayo. Discipline. Yeah, very disciplined. No? So nakasave yun. So yung 2 million at the end of the year, if i-pay off natin yung isang property, then next year, may another property na naman hanggang sa, tapos yung, syempre boss, yung napi-pay off nyo every time, mas malaki na yung passive income mo on that. Kasi syempre, full na yung potential ng rentals, doon na yun mismo sa savings ng another property. Yeah, exactly. So yung isa mong na-pay off na property, may dadagdagan naman sa'yo ng mga parang 300,000 to 400,000 per year. Yeah. So yung 2 million na net income mo, nagiging 2.3, 2.4 the next year. Pag may na-pay off ko ulit isang property, parang gano'n, no? Yes. So parang, through that, 9 properties now, kung lahat iipunin mo, pwede kang kumita ng mga 2.5 to 3 million, even 3 million, no? So, in a separate way po, boss, diba, you have like 2 to 3 million income in a rental business. Pero syempre, the property itself, you have the value of that. So, kung i-estimate natin, no, ng like 5 to 6 million per property, sa 8 na units niya, boss, na fully paid or until sa 9 units, so mga something like 48 million property investment ngayon. So, dito sa current pricing, siguro yes, between 48 to 50 million na kung ibebenta mo right now yung mga property. I-liquidate yung lahat yung 9 remaining properties na yan. Yes, pwedeng... Something nasa ganun na, boss, no? Yes. 48 to 50 million yung worth ng property mo na hawak mo ngayon. Correct, parang gano'n. Pero syempre, ayaw din naman nating ibenta lahat kasi kumikita pa tayo sa rentals. The rentals na 2 to 3 million in a year. Yeah, exactly. And of course, boss, not to mention din na syempre, in time goes by, nag-appreciate pa yung 48 million yan. No? Dumodoble pa siya, no? And nagtitriple siya in time. So, boss, in real estate aspect, what is the most valuable, no, in that particular aspect po? Tatlo lang yung sagot ko dyan sa aspect na yan. Number 1 is the location. Number 2 is the location. And 3 is the location. Yeah, no? So, bakit nasabi ko yung location? Kasi if you're buying a property investing sa napakagandang location, let's say Makati. Yeah, you will never go wrong in a Hindi ka magkakamali. Kahit sabihin, bumili ka ng bahay dyan, nasunog yung bahay mo, pero yung value ng property stays there. Correct. So, number 1 talaga is the location. That's magbibigay sa'yo ng pinakamalaking returns. No? Any property na in good location is a valuable asset. Correct. Boss, this is our last question. No? Siyempre, you're really a believer of real estate. So you have so many real estate which is already fully paid. No? What's your advice, no, to our younger generation, no, in regards with real estate investing? So, that's very interesting question. I believe yung generation ngayon, sila yung mga next buyer natin eh. Sila yung mga next homeowner ng mga property. So, yun, for them to be able na magkaroon ng property, dapat they need to start now. Exactly. Kasi they have the power of time eh, no? Yun yung wala na tayo ngayon. Very important po. Very important. Kasi me right now at age 40, going 42, so parang for me medyo na ako in buying condominium. So medyo inaano ko yung iba kong mga properties. Pero for the younger generation, they can start as early as now. Kasi kung magkamali ka, pwede mo ulitin eh. Yeah, diba? Kung start ka at 21, 22, magkamali ka, pwede ka umulit at the age of 22, 23, no, you can start ulit buying a property, Pero now with this social media and ang daming mga mentorship na nakikita mo online, so parang ang hirap na rin magkamali, And also you can ask some people na i-mentor ka pagdating sa investment, sa pag-invest ng property, may mga pre-mentorship tayo. Even ako, meron tayong mga free consultation, free advices sa since meron tayong YouTube channel, so ang dami na rin nag-chat sa akin, humihingi ng mga advices, So this number 2, meron tayong mga pwedeng mag-mentor sa inyo. And lastly, syempre, huwag kayong mag-invest on the material things na nawawala yung value through time. So mag-invest tayo sa something na nag-appreciate. Again, syempre, real estate, ito yung topic natin ngayon.
yun ang advice ko for the younger generation. So start now, start early as now. Grabe, sobrang dami nating natutunan, no? Thank you so much, Sir Will, no, sa pag-visit, no, and hopefully this is not the last and makasama ka pa namin sa other session with Aja. Of course, basta Team Aja, I'm always available to share any inputs na alam ko. And mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Team Aja. And of course, sa YouTube channel ko rin, Will Gansa Realty TV. And for more mga videos and mga tips sa real estate, no, manood kayo ng YouTube channel namin. Thank you for watching!